Hello po, this is MC Yuhay. Welcome po kayo sa aking channel. Welcome rin po kayo sa aking Preach from Home program. At narito na po tayo sa Acts of the Apostles chapter 14. Ito po ay pagpapatuloy ng first missionary journey ni Apostle Pablo na natunghayan natin nung nakaraang video. Ito yung second part. Sapagat sa Acts 13 ay hindi po natapos doon yung first missionary journey ni Apostol Pablo hanggang sa Antioch of Pisidia lamang po nakarating sila Apostol Pablo at dito ay magpapatuloy sila sa kanilang paglalakbay na dala-dala ang aral ng ating Panginoong Diyos. At sa bidyong ito ay bibigyan po natin ng titulo ng A Light to the Gentiles. Yun po yung magiging title ng ating pong video sa gabing ito. At ang video po ay sisimulan after a short intro. Magandang gabi mga kapatid, muli tayo mag-aaral ng banal na salita at tayo po ay nasa serye ng pag-aaral dito po sa Acts of the Apostles at ngayon po ay nasa chapter 14 na tayo. Pero bago ang lahat ay nais ko pong sariwain sa inyo yung nakaraang video na inyong nakikita dyan sa screen. Ito po yung chapter 13, pagpapasimula nung first missionary journey ni Apostol Pablo at binigyan natin po ng titulo ito na The Chosen Instrument to Proclaim Jesus' Name to the Gentiles. Dito ay pinakahayag na si Pablo po ay pinili ng ating Panginoong Jesus upang siya ang mangaral ng Ebanghelyo sa mga Hintil. At dito po sa chapter 14, ito po yung pagpapatuloy. Pero dito po sa video ito ay nakita po natin yung pagpapasimula ng kanyang first missionary journey. Nagsimula po siya doon sa church ng Antioquia, at siya ay pumunta sa Cilicia at siya ay tumuwid dagat kasama sila Barnabas o Bernabe sa Tagalog at sinaturate nila po yung island of Cyprus. Nagsimula sila sa Salamis hanggang sa Papos at tumawid po sila sa Pamphylia. Mula doon sa Pergia ay nakarating sila sa Antioquia ng Pisidia. At doon ay nakapangaral ng buo si Apostol Pablo sa sinagoga at inirecord ito ni Luke. At titignan po natin yung illustration dito po sa ating screen. Makikita natin ito po yung kabuuan ng pangangaral na ginawa ni Apostol Pablo tungkol sa Ebanghelyo o mensahe ng kaligtasan. So makikita po natin sa screen, dun sa ating chart, sa ating diagram o illustration, makikita natin sinimulan ni Apostol Pablo yung kanyang pangaral ng Ebanghelyo sa sa mga forefathers, sa mga ancestors. Na yan ay sila Abraham, Isaac, Jacob, at mula kay Jacob ay sumulpot yung 12 angkan. Sila ay nakarating sa Egypt at sila ay naging alipin at sila ay pinalaya at binigyan ng kalayaan. At doon sa pagbibigay sa kanilang kalayaan, binigay rin sa kanila ang lupa na ipinangako ng Diyos kay Abraham. At mula doon, binigyan rin sila ng mga hukom hanggang kay Samuel at pagkatapos ay humaling pa sila ng hari. Tandaan natin ang Diyos ang nagpalaya sa kanila sa pamamagitan ni Moses mula sa pagkaalipin sa Ehipsyo. Ibig sabihin, ang Diyos yung kanilang ang kumilos at ang Diyos ang dapat na ituring nilang kanilang Panginoon, kanilang hari. Pero humingi pa rin sila ng hari sa ating Panginoong Diyos at ibinigay sa kanila Solomon. At Solomon ay namuno ng 40 years at pagkatapos noon ay inilagay niya si David. Na sabi niya nga, ito ay gagawin ni David ang lahat ng mga kagustuhan ng Diyos. At mula doon kay David, ipinangako yung pagsulpot ng binhi na at walang iba kundi
ang ating Panginoong Hesus na ipinangako ng Diyos ang tagapagligtas. Tatandaan nyo, ang ipinangako ng Diyos kay David ay yung kanyang binhi ay magiging hari, pero dito makikita na sinabi ni Apostol Pablo, siya ay ipinangako bilang tagapagligtas. Sa pagkatuwid, siya ang haring tagapagligtas. At papansin po natin sa tuwing ipinangangaral ang Ebanghelyo, hindi mawawala yung death, burial, and resurrection ng ating Panginoon Kristo. At dito ay binanggit rin na po sa Pablo, sapagkat napag-aralan na natin ng mga nakaraan ang halaga ng death, burial, and resurrection ng ating Panginoong Hesus. Sapagkat ito ang patibay na siya na nga ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay, siya na nga ang hari, siya na nga ang propeta na ipinangako ni Moses, at siya na nga ang Kristo ang mag-bless ng all nation. At binigyan ni Apostol Pablo ng conclusion yung kanyang aral na ipinahayag ang pagpapatawad sa lahat ng mga kasalanan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. So yun yung kabuuan ng pangangaral ni Apostol Pablo doon po sa Antioch ng Pisidia. Pero siyempre, nagkaroon ito ng magandang resulta at yun yung nababasa natin sa 42 to 43 ng Acts 13. Ganito po ang ating mababasa. So when the Jews went out of the synagogue, the Gentiles begged that these words might be preached to them the next Sabbath. So pagkatapos na mag-uwian na po, yung pong mga hintil na nakakinig ng aral ni Apostol Pablo ay humiling sa kanila na sana ay maipangaral itong muli sa susunod na Sabat. Sa 43, ganito ating mabasa. Now when the congregations had broke out, many of the Jews and devout proselytes followed Paul and Barnabas, who speaking to them persuaded them to continue in the grace of God. So nagkaroon na sila mga follower. Nagkaroon na sila ng tagasunod at nasabik doon sa kanilang mga aral. Sa 44 to 45 ng Acts 13, ganito po ating mabasa. On the next Sabbath, almost the whole city came together to hear the word of God. So naging bantog sila po sa Pablo doon sa kanilang pangaral at naging interesado ang buong syudad na mapakinggan sila Apostol Pablo. Pero ito ay hindi nagkaroon ng magandang resulta para doon sa mga ibang mga Hudyo. At ganito ating mabasa. Muli natin basahin ng 44 at susunod natin ng 45. On the next Sabbath, almost the whole city came together to hear the word of God. But when the Jews saw the multitudes, yung multitudes na nagsisipalataya sa kina Apostol Pablo, sa kanyang pangangaral, ano nangyari? But when the Jews saw the multitudes, they were filled with envy and contradicting the blaspheming, they opposed the things spoken by Paul. So, umiral na yung inggit. At yun ang problema. Every time na sa isang tao ay umiral ang inggit, hindi na sila kilos na maganda, concentrated na sila doon sa kanilang nakapokus na sila na sirain yung kanilang kinaiinggitan. At yun nga yung nangyari dito, nung sila ay mainggit kila Apostol Pablo, ay kinokontra na nila yung aral ni Apostol Pablo at sila ay handa ng kahit na sila ay mamusong pa. Yung salitang pamumusong po ay labag po doon sa mga kagustuhan ng Diyos, pinumusong nila ang Diyos. At dito ay ganun nga ang ginawa ng mga taong ito o mga Hudyong ito na nainggit kay Apostol Pablo. At ino-oppose nila, sinasalungat nila kung ano man yung itinuturo ni Apostol Pablo. At alam naman nilang tama yung aral ni Apostol Pablo, pero dahil sa kanilang inggit ay ino-oppose nila, sinasalungat nila kung ano ang itinuro ni Apostol Pablo. Kung ito ay itinuro ni Apostol Pablo, ito naman kanilang ituturo na kontra doon sa itinuro ni Apostol Pablo.
Ang dahilan ay ano? Ay ang inggit, no? Yung inggit na umiral sa kanilang mga puso. Sa verse 46 to 47 ng Acts 13 ay patuloy nating basahin. Ang sabi po ng banal na kasulatan ay ganito: Then Paul and Barnabas grew bold and said, "It was necessary that the word of God should be spoken to you first, but since you reject it and judge yourself unworthy of everlasting life, behold, we turn to the Gentiles." Sabi ni Apostol Pablo, dapat sa inyong unang ipangaral itong mga salita ng Diyos Pero dahil sa ito ay tinututulan nyo, paling kami doon sa sa mga hintil. Sa mga hintil na kami mangangaral. Muli natin basahin, sabi po sa 46, Then Paul and Barnabas grew bold and said, "It was necessary that the word of God should be spoken to you first, but since you reject it and judge yourself unworthy of everlasting life, behold, we turn to the Gentiles. For so the Lord has commanded us, I have set you as a light to the Gentiles, that you should be for salvation to the ends of the world." Sapagkat pinaliwanag na ni Apostol Pablo sa kanila, no? Ako naman talaga ay sinugo sa mga hintil upang sila ay maliwanagan at sila ay maligtas. So verse 48, ganito ang ating mababasa sa 48 ng Acts 13. Now when the Gentiles heard this, they were glad and glorified the word of the Lord, and as many as had been appointed to eternal life believed. So marami po ang lalo pang dumami ang sumampalatayang mga hintil doon sa pangangaral na ipinangangaral nila Apostol Pablo. So patuloy silang nangangaral, samantalang itong mga naiinggit ay patuloy na umaatake sa kanila. Sa verse 49 to 50, ganito ating mabasa. And the word of the Lord was being spread throughout all the region. Na ipakalat na yung pangangaral ng Ebanghelyo sa lahat ng sa buong rehiyon. Sa 50, ganito ating mabasa. But the Jews stirred up the devout and prominent women and the chief men of the city, raised up persecution against Paul and Barnabas, and expelled them from the region. Nakita niyo yung bunga ng inggit? Nagsimula silang mainggit sa ginagawa nila Apostol Pablo, doon sa kasikatan nila Apostol Pablo, sa resulta ng mga pangangaral ni Apostol Pablo. So nainggit sila. Una, ginawa nila? Pinersecute nila sa Apostol Pablo, di ba? Tinutulan yung kanyang mga aral. Nakuha pa nilang mamusong dahil doon sa kanilang inggit. At dito naman, dahil sa kanilang inggit, ano nangyari? Sinulsulan nila yung mga mahal na mga kababaihan at mga pinuno doon sa city, doon sa siyudad, at sila ay nagtayo ng persecution laban kay Apostol Pablo at kay Barnabas. At hindi lang yun, talagang pinalabas pa nila, pinalayas pa nila doon sa region na yun, sa area na yun. Pinaalis na nila si Apostol Pablo at si siyempre, natural, aalis sila. Kaya nga doon sa 51, ganito ating mabasa, but they shook off the dust from their feet against them and came to Iconium. So, di ba, nakarating sila sa Pisidia at nagpasimula sila ng mangaral doon sa Antioquia, at ngayon naman ay lumipat sila dahil pinipressure sila ng mga nainggit ng mga Hudyo, lumipat sila sa Iconium. So, pumunta sila sa Iconium. So, muli natin basahin sa 51 to 52. But they shook off the dust from their feet against them and came to Iconium. And the disciples were filled with joy with the Holy Spirit. So, pansinin po natin,
Sabi doon sa Acts 11 the disciples were called Christians. Di ba? So, nagsimulang tawaging Kristiyano, pero mapapansin po natin, kung talagang sila mismo yung nagpapatawag na Kristiyano, bakit sa pagpapatuloy ng kwento ni Luke ay hindi namang Kristiyano yung sinasabi niya sa mga alagad ng ating Panginoon Kristo, kundi mga alagad. No? Ang sabi doon sa 52, and the disciples. Dapat, kung nagsimula na silang tawaging Kristiyano, dapat ang sasabihin ni Luke and the Christians were filled with joy and with the Holy Spirit. Pero hindi yun ang sinabi, no? Bagamat meron nang tumatawag sa kanila na sila ay mga Kristiyano, ang mga alagad ng ating Panginoong Kristo ay patuloy na tinatawag ang kanilang mga sarili na mga alagad ng ating Panginoong Kristo. At patunay, no? Tinatalutod natin itong history ito na record ni Luke dito sa Acts of the Apostles. At makikita natin, tinawag nga sila doon sa Acts 11:26 na mga Kristiyano, pero si Luke sa kanyang pagpapatuloy na kwento, tinatawag pa rin niya ang mga alagad ng ating Panginoong Kristo na mga alagad ng ating Panginoong Hesus Kristo. At yun yung sinabi natin noong nakaraang video na iniwan nating mga talata sa Acts 13 na nababalikan natin dito sa Acts 14. At ngayon, tapos na tayo doon sa Acts 13, pupunta po tayo sa Acts 14. Ito po ay pagpapatuloy ng kwento ni Lucas tungkol sa first missionary journey ni Apostol Pablo na kasama niya si Barnabas. So, Acts 14 verse 1, ganito po ating mababasa. At Iconium. So, pansin po natin, lumipat na siya sa Iconium. At dito sa Iconium ay ito yung kwento ni Luke. At Iconium, Paul and Barnabas went as usual into the Jewish synagogue. There they spoke so effectively that the great number of Jews and Greeks believed. So as usual, sa tuwing mangaral sila Apostol Pablo, nagkakaroon ng positive result, Marami ang mga sumasampalataya at lubhang, ang sabi nga rito, lubhang marami, great number of Jews and Greeks believe. So sa Antioch ng Pisidia, naging successful ang kanilang pangaral. Paglipat nila sa Iconium, naging successful ang pangaral ni Apostol Pablo at ni Barnabas, at marami at lubhang marami ang sumampalataya, mabahudyo man o Grego man. So, tignan po natin yung mapa para masundan natin yung first missionary journey ni Apostol Pablo. So, mula doon sa Antioquia ay nakarating na ang sila Apostol Pablo sa kanilang paglalakbay dito po sa Iconium. Kaya dito po sa mapa na inyo makikita ay yung pong araw na kulay pula ay nakaturo sa Iconium. At doon nga sila nagpasimulang muling mangaral at nagresulta ito ng maganda. At syempre yung mga naiinggit na Hudyo ay hindi yan titigil. Ayun ang problema kapag naiinggit ka sa isang tao, wala na, hindi mo na iniintindi yung buhay mo. Ang iniintindi mo, nakapokus ka na lang na sundan yung taong ayong kinaiinggitan. At ganun nga ang nangyayari sa mga Hudyong ito. So instead na sila ay makapangaral din na tulad ni Apostol Pablo ng mga aral ng Diyos, hindi na sila nakakapangaral Ang nangyayari sa kanila ay ang ginagawa na lang nila, tuligsain sila Apostol Pablo. So yun po ang bunga ng inggit. Pansinin po ninyo, nung mainggit sila, tinutulan nila yung aral ni Apostol Pablo. Namusong sila. Tapos inimpluwensyahan pa nila yung mga mahal na tao para i-persecute sila Apostol Pablo. So hindi sila tumitigil. Ganun po yung taong pumasok na yung inggit sa kanilang mga puso. At sa verse 2 to 3 ng Acts 14, ganito po ating mabasa. Ito po ay
sa lugar ng Iconium, ang sabi po ng banal na kasulatan ay ganito, "But the Jews who refused to believe stirred up the other Gentiles and poisoned their minds against the brothers." Nakita niyo yun? Sinulsulan yung mga hintil at nilason pa yung kanilang mga isip upang pasamain sila Apostol Pablo. Pero gumanti pa si Apostol Pablo. Pumunta pa sila Apostol Pablo doon sa level nila? Hindi po. Ang kanilang misyon ay mangaral ng ebanghelyo. So hindi nila ito pinansin at sila ay nagpatuloy sa pangaral ng ebanghelyo. At yun nga ang ating mabasa. Muli natin basahin ng 2 and 3. "But the Jews who refused to believe stirred up the other Gentiles and poisoned their minds against the brother. So Paul and Barnabas spent considerable time there speaking boldly for the Lord, who confirmed the message of His grace by enabling them to perform signs and wonders." So, habang yung mga naiinggit ay umaatake kina Apostol Pablo, patuloy na sinisiraan sila Apostol Pablo. Sila Apostol Pablo naman patuloy na ginagawa yung kanilang misyon na maipangaral ang ebanghelyo. Sila ay walang takot na ipinangaral ng ebanghelyo sa kabila ng ginagawa ng mga inggiterong ito na persecution laban sa kanila. Okay, sa Acts 14 verse 4 to 5, ganito ating mabasa. "The people of the city were divided." O, natural. Merong kakampi kina Apostol Pablo, may kakampi doon sa mga inggiterong Hudyo. At yun nga ang nangyari. The people of the city were divided. Some sided with the Jews, others with the apostles. There was a plot afoot among both Gentiles and Jews together with their leaders to mistreat them and stone them. So, talagang nambabraso na. Talagang naniniko na. Talagang nananakit na pisikal sapagkat talagang gusto na silang batuhin. Yun ang mula doon sa kanilang inggit, sinasalungat lang yung aral, pagkatapos inuudyo ka na yung mga tao na masaktan sila, i-persecute sila, ngayon talagang pisikalan na. Demonstrate them and stone them. Yun po yung nangyari kina Apostol Pablo. Pero, siyempre, kailangan na nang lumipat na naman sa ibang lugar. At yun nga mabasa natin sa Acts 14 verse 6 to 7. Ganito po ating mababasa. "But they found out about it and fled to the Lycaonian cities." Ano yung mga Lycaonian cities? Yung Lystra and Derbe. So, lipat naman sila sa Lystra at sa Derbe. "But they found out about it and fled to the Lycaonian cities of Lystra and Derbe and to the surrounding country, where they continue to preach the gospel." So, habang sila ay pinipersecute, habang sila ay sinasaktan, hindi nila yun na iniintindi. Ang iniintindi nila kung ano yung utos ng Diyos na kanilang gawin. At yung utos ng Diyos na kanilang gawin ay ipangaral ang ebanghelyo. So mula sa Antioquia, papunta, ito po ay yung ang kinukwento ko ay yung nasa south of Galatia. Nung makarating sila sa Antioquia ay nangaral sila. Tapos, yun nga, umiral yung English sa iba. Lumipat sila sa Iconium. Ngayon naman ay lumipat sila sa Lystra at sa Derbe na patuloy nilang ipinangaral ang ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. So, muli natin tignan yung mapa na mula doon sa Antioquia, lumipat sila sa Iconium at merong red na arong ganito. Makikita natin, nakarating sila sa Lystra at sa Derbe. So, noong una, nandun sila sa Pisidia. Ano yun? Yung Antioch at Lycaonium. Ngayon naman ay lumipat sila sa Lycaonia, doon sa Lystra at sa Derbe. Okay, so kinuwento muli ni Lucas yung
yung pagkakasunod-sunod na pangyayari, at dito sa Listra ay ganito ang ating matutunghayan. Acts 14 verse 8 to 10, ganito po ating mababasa. In Listra, there sat a man who was lame. He had been that way for birth and had never walked. So, nagkaroon na naman ng pagkakataon, opportunity si Apostol Pablo na ma-demonstrate na yung kanilang mga abilidad na makagawa ng miracles. Na parte po ito kasi ng pangaral ng Ebanghelyo. Ito'y pagpapatunay na sinusubaybayan sila ng Espiritu Santo. At yun nga ang ginawa, In Lystra there sat a man who was lame. He had been that way from birth and had never walked. So siya ay hindi nakakalakad mula pa nang siya ay silang. He listened to Paul as he was speaking. Paul looked directly at him, so that he had faith to be healed, and called out, "Stand up on your feet." At that, the man jumped up and began to walk. So makita natin, ito yung tunay na miracle. Pansinin po natin, itong taong ito ay mula pa sa kapanganakan niya, lame na. Tulad rin ito nung ginawa ng ating Panginoon Kristo. Meron ring lame na mula sa kanyang kapanganakan ay pinalakad niya. At pansinin po natin, ito yung tunay na miracle. Imagine niyo yung taong hindi nakakalakad mula ng kanyang isilang. Yung ating katawan na didevelop. Kapag yung parte ng ating katawan na hindi po na gagamit, hindi po yun na didevelop. At imagine niyo ang itsura ng taong ito, tulad rin ito nung itsura ng taong ipinakita ko na sa inyo noong nakaraan, maliit ang mga paa nito. Hindi sumabayad sa development ng ibang kanyang mga katawan. Pero pansinin po natin, nung ginawa na ang miracle, siya ay nakalundag at siya ay nakalakad. Ibig sabihin, nasaksihan ng mga tao ang instant development nung kanyang mga paa na mula sa pagiging maliit ay humaba at naging proportion sa kanyang katawan, kaya siya nagkaroon ng abilidad na makatalon at makalakad. So, pansinin po natin yan. Ito yung tunay na miracle. At ang miracle na ito ay hindi installment. Ang miracle na ito ay instant. Mula doon sa kanyang pagiging lame, mula sa kanyang pagkabata, at yung paa niya ay hindi na-develop, sa salita lamang ni Apostol Pablo ay na-develop ito, at dahil sa na-develop ito, lumakas ang kanyang buto, lumakas ang kanyang mga paa, siya ay nakatayo, siya ay nakalundag. So yan ang tunay na miracle. Kaya wag po tayong pabibilib kaagad doon sa mga gumagawa ng miracle na installment. Ang mga apostol, hindi po installment gumawa ng miracle. So verse 14 to 12, verse 11 to 12 ng Acts of the Apostles, chapter 14, ganito ang ating mabasa. When the crowd saw what Paul had done, they shouted in Lycaonian language, "The gods had come down to us in human form." Napagkamalan silang mga gods na bumaba sa lupa sa katawang tao. At binigyan sila ng mga kanya-kanyang bansag. Si Barnabas, they called Zeus, Jupiter. And Paul was called Hermes, Mercury, because he was the chief speaker. Kasi Pablo yung salita ng salita, siya yung mensahero, so siya ang napagkamalang siya si Mercury o siya si Hermes. Sapagkat yun ang sa kanilang paniniwala doon sa kanilang mga idol, sa kanilang mga gods, si Jupiter ay si Mercury ay tagapagsalita ni Jupiter. Siya yung taga-mensahe. At ito, pakikita na lang natin dito sa ating pong monitor
kung ano ay itsura ng pinaniniwalaan ng mga Greeks, ng mga hindi Hudyo na kanilang mga idol. Ito yung mga itsura. No, si Zeus, yun yung si Jupiter, yan yung itsura, no? Siya ay kayang-kaya niyang hawakan yung lightnings, ano? At ito naman si Mercury, na yung ibang version ng Mercury, ang pakpak ay nasa paa. No, kaya mabilis siya, no? Para siyang the Flash. Pero dito sa picture na ito, ang pakpak ni Mercury ay nandoon sa kanyang sombrero. So, may iba-ibang portion, iba-ibang version ng mga drawing, no? O mga skulptura ng mga gods ng mga Greeks, ng mga Gentiles. So, sa 13 to 14, ganito po ating mababasa. The priest of Zeus, no? Si Jupiter, yung Zeus. The priest of Zeus, whose temple was just outside the city, brought bulls and rats to the city gates because he and the crowd wanted to offer sacrifices to them. Talagang naniwala sila na si Pablo at si Bernabe ay mga Diyos sa katawang tao. Talagang nag-alay pa sila ng mga baka at ng mga putong na bulaklak. No, talagang pag-aalay na ginagawa ng mga hintil doon sa kanilang mga idols. At ito ay nilagay siyempre sa paanan nila Apostol Pablo. Now, the priest of Zeus, whose temple was just outside the city, brought bulls and rats to the city gates because he and the crowd wanted to offer sacrifices to them. But when the apostle Barnabas and Paul heard of this, they tore their clothes and rushed out into the crowd shouting. Ano yung kanilang isinigaw? Friends, why are you doing this? We too are human beings like you. We are bringing you good news, telling you to turn from these worthless things to the living God, who made the heavens and the earth and the sea and everything in them. In the past, He let all nations go their own way. Sabi na, nung mabalitaan na po sa Pablo, hinapak na lang kanilang kasuotan at sila ay lumabas sa city at nagsisigaw, mga tao rin aming tulad ninyo, no? At ang aming sadya na dito ay maipangaral ang Ebanghelyo. Kayo ay alisin sa walang kwentang pamumuhay, kayo ay pumaling sa Diyos. Na ang Diyos na ito, siya ang lumikha ng langit at ang lupa, ng dagat at ng lahat ng mga bagay na narito. So, yun ang sinabi nila Apostol Pablo. So, ang mga tao, dahil nga sa masyado sila mga fanatic sa kanilang mga idols, napagkamalan nila sila Apostol Pablo. Pero, syempre, sila Apostol Pablo ay tunay na mga sugo ng Diyos, hindi nila sinamantala yung mga tao. Sa kanilang pagkakamali, sila ay itinuwid nila Apostol Pablo at sila ay pinakilala sa tunay na Diyos. At ang tunay na Diyos, siya yung may likha ng langit at ng lupa at ng lahat ng mga bagay na ating nakikita dito sa ating kapaligiran. So sa verse 17 and 18, ganito po ating mabasa. Yet he has not left himself without testimony. Ang Diyos yun. Nagtestimonya siya sa pamamagitan ng mga bagay na makikita natin dito po sa lupa. Yet he has not left himself without testimony. He has shown kindness by giving you rain from heaven and crops in their seasons. Siya ang gumawa nito. Yung pagpapaulan at pagpapatubo ng inyong mga pananim, bunga ng inyong mga pananim. So sabi diyan, yet he has not left himself without testimony. He has shown kindness by giving you rain from heaven and crops in their seasons. He provides you with plenty of food and fills your heart with joy. Even with these words, they had difficulty keeping the crowd from sacrificing to them. So kahit na pinagsikapan nila Apostol Pablo na sabihan sila na huwag niyo kaming sambahin, hindi kami mga Diyos, tao lamang kami, pero
sa dinami-dami ng kanilang magpapaliwanag, hindi naman nila rin napigilan yung mga tao na sila ay bigyan ng alayan sila ng mga sacrifice, no? Alayan sila ng mga handog. Okay, sa verse 19 to 20, ganito ating mabasa. Then some Jews came from Antioch and Iconium. Natatandaan nyo, galing sila sa Pisidia, mula sa Antioch at sa Iconium. Ito yung mga inggiterong mga Hudyo. No, sinundan sila. So makikita natin, pupunta sila sa isang lugar, sundan sila ng mga taong ito. So wala na. Dahil lamang sa inggit, naubos na ang kanilang panahon sa pag-atake doon sa kanilang kinaiinggitan. Na wala na silang isip kundi atakehin yung kanilang kinaiinggitan. At ganito, nakuha pa nilang sundan sila Apostol Pablo. Paglipat sila sa Lycaonia, doon sa Lystra at sa Derbe. At ito nga ang kwento ni Lucas. Then some Jews came from Antioch and Iconium and won the crowd over. Aba, talagang na-convince pa nila yung mga karamihan, yung crowd. They stoned Paul. Talagang sobra na, pisikalan na ito. Talagang gusto na rin ng patayin. They stoned Paul and dragged him outside the city thinking he was dead. But after the disciples had gathered around him, he got up and went back into the city. The next day, he and Barnabas left for Derbe. So makikita natin yung inggit, no? Ang layo na nung narating nila. No, dati tinututulan lang nila yung aral Tapos nagkaroon na ng pisikalan. Ngayon talagang gusto na nilang patayin sapagkat binato nila sa Pablo Natatandaan nyo nung binato si Esteban, namatay. Diba? Ito, binato rin si Apostol Pablo, akala lang namatay na. Pero pansinin po natin uli, sa verse 20, sabi doon, after the disciples. Kala ko ba, tinawag na sila, pinasimulan na silang tawagin Kristiyano? Bakit patuloy pa rin tinatawag ni Luke na itong mga pinasimulan tawagin Kristiyano na disciples. So magandang pag-aaral ito. No? Kung sinimulan na silang tawagin Kristiyano, bakit hindi naman patuloy na tinatawag ni Lucas ang mga ito ng mga Kristiyano, kundi patuloy pa rin yung tinatawag ng mga disipulo. Baka hindi naman sila yung nagpapatawag na Kristiyano sa kanilang sarili, baka yung ibang mga tao, lalo nandun sa Antioquia, sila yung nagpasimulang tawagin Kristiyano yung mga tao. So, muli natin basahin. Then some Jews came from Antioch and Iconium and won the crowd over. They stoned Paul and dragged him outside the city, thinking he was dead. But after the disciples had gathered around him, he got up and went back into the city. The next day, he and Barnabas left for Derbe. So makikita natin, binabato ka na, babalik ka pa uli sa city. Pero syempre, dahil nga, hindi na naman sila welcome doon sa Lystra, lumipat sila sa Derbe. So ito yung illustration, papakita natin from Lystra ay lumipat sila sa Derbe. Yung nakikita nating arong ganito na kulay pula, tinuturo po yung Derbe na kung saan ay doon po sila lumipat. Okay, doon po sa 14:21 to 22, ganito po ating mabasa. Pagdating nila sa Derbe, anong ginawa nila? They preached the gospel in that city and won a large number of disciples. So hindi nila iintindi yung mga nagpe-persecute sa kanila. Hindi nakakahadlang yung mga persecution na yon para maipangaral nila ang ebanghelyo at makahikayat sila ng marami at makagawa sila ng marami pang mga disciples. Hindi na naman tinawag ni Luke na Christian. Binanggit na naman yung salitang
disciples. No? They preached the gospel in that city and won a large number of disciples. Then they returned to Lystra, Iconium, and Antioch. So, binalikan nila yung mga lugar na kanilang napuntahan na pangaralan na. Ano yun? Antioch, Iconium, and Lystra. Ang sabi doon, then they returned to Lystra, Iconium, and Antioch, strengthening the disciples, no? Pinalalakas yung mga disipulo, and encouraging them to remain true to the faith. We must, ang sabi ni Apostle Pablo, we must go through many hardships to enter the kingdom of God, they said. Sabi niya, dadaan tayo sa maraming pagsubok. No? Dadaan tayo sa maraming mga persecution bago tayo makapasok sa kaharian ng Diyos. So, ito pa isang mga dapat nating pansinin na hindi pa sila nakakapasok sa kaharian ng Diyos dahil dadaan pa sila sa mga pagsubok. So sa illustration ganito makikita natin na mula sa Derbe lumipat na sila sa Lystra, lumipat sila sa Iconium, lumipat sila sa Antioch. So sa verse 23 to 24 ganito po ating mabasa, Paul and Barnabas appointed elders for them in each church or in every city. Papansinin po natin, every city merong church. Ang sinutukoy nila ay yung church na naandun sa Lystra, yung church na naandun sa Iconium, yung church na naandun sa Antioch. No? Nilagyan nila ng mga elders na ito yung mga ngalaga sa mga churches na yon. So, nagkaroon ng bunga ng church doon. Pero mapansin ba niya na ipinangaral rin yung church? Hindi po. Ang ipinangaral, ang ating Panginoon Kristo, ang Ebanghelyo. At doon sa pangaral na yon, nagbunga ng church in every city. At ito nga ay muli nilang binilakan at sa kanilang pagbabalik nilagyan nila ng mga matatanda sa iglesia. Paul and Barnabas appointed elders for them in each church, and with prayer and fasting committed them to the Lord, in whom they had put their trust. After going through Pisidia, they came into Pamphylia, and when they had preached the word in Perga, they went down to Attalia. So, punta na naman po natin yung illustration o yung mapa para makita natin kung saan sila pumunta. So, doon sa South of Galatia, ano yung South of Galatia? Yung Lycaonia at Pisidia. No? Tagdalawang lugar ang pinuntahan nila doon. Sa Lycaonia, yung Derbe, Lystra, sa Pisidia, yung Iconium at Antiochia. No? At sila ay lumipat na sa Perga at Attalia. No? Doon na sila pumunta. Okay? At doon ay patuloy na nangaral sila ng Ebanghelyo. Hindi na pinapansin yung persecution na yan. Hindi na pinapansin yung threat ng kanilang buhay. Ang mahalaga sa kanila, maipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng pinapansin. At ito yung magandang attitude. Ang iba sa atin, konting problema lang ay nawawalan na ng gana sa pangangaral ng Ebanghelyo. No? Sila naman ang nagpresenta ng mga aral ng Ebanghelyo, hindi kagaya ng mga ito ay sinugo ng Diyos. Nakita niyo yung comparison, tayo yung nagpipresenta Gusto ko mangaral ng Ebanghelyo, pero pag nagkaroon ng problema, ayaw na. Pero dito sila, Apostol Pablo, buhay ang nakataya, pero hindi pa rin sila bumibitiw sa pangangaral ng Ebanghelyo. Sa 26 to 28, ganito po ating mabasa. From Attalia, they sailed back to Antioch, where they had been committed to the grace of God for the work they had now completed. So bumalik na po sila doon sa Antioch ng Syria, yung kanilang church, na kung saan sila ay sinugo. Doon sila nanggaling sa church sa Antiochia. So sila ay bumalik na sa church ng Antiochia pagkatapos nila manggaling sa Attalia. Sabi doon, from Attalia, they sailed back to Antioch,
when they had been committed to the grace of God for the work they had completed. On arriving there, they gathered the church together and reported all that God had done through them and how He had opened a door of faith to the Gentiles. So hindi biro-biro itong missionary journey ito, sapagkat ito ay nagkonsumo ng 4 years. Nagsimula silang maglakbay 49 AD, 45 AD hanggang makabalik sila ng 49 AD. So yun po yung journey nila. So hindi ito biro-biro, at nakita naman natin sa istorya na hindi basta-basta yung kanilang experience dito po sa first missionary journey nila. At ito ay inireport nila sa church na nagsugo sa kanila. On arriving doon sa church, sa Antioquia ng Syria. On arriving there, they gathered the church together and reported all that God had done to them and how He had opened a door of faith to the Gentiles. And they stayed there a long time with the disciples. Hindi na naman sinabing without Christian. Kalo ba sinimulan ng tawaging Kristiyano? Pero makikita natin patuloy pa rin tinatawag na disciples. At dito makikita natin na obligasyon nila na mai-report kung ano man yung kanilang mga ginawa. 4 years ng kanilang travel, when they went back to their church, ay inireport nila yung kanilang mga ginawa. Sa Samapa, nakabalik na sila doon sa Antioquia. So yan po yung first missionary journey ni Apostol Pablo. At pagkatapos ng kanyang journey, diyan ang mga sinimulan niyang sulatan. Dahil nakarating po siya sa south of Galatia, doon sa Pisidia at Laconia, na kung saan ay 4 na lugar, yung 4 na city yung kanilang napuntahan: Antioquia, Iconium, Lystra at Derbe. At doon po sa pagbalik nila sa Antioquia ay sumulat si Apostol Pablo sa mga taga-Galacia. At yun yung makikita natin sa ating Biblia na may pamagat na Galacia. Dito po niya yan isinulat matapos ng kanyang first missionary journey. So sana po ay nagustuhan po ninyo yung ating pinag-aralan, at sana po ay mas lalo pang kayong naliwanagan at lalo nyong nakita yung history ng pangangaral ng mga apostol ng Ebanghelyo ng ating Panginoon Kristo. At sa mga susunod pang mga panahon ay makikita natin yung susunod na mga journey ni Apostol Pablo, at paminsan-minsan nag-iiba-iba yung kanyang mga nakakasama. At sana po ay sa inyong pakikinig ng aral na ito ay maibahagi nyo rin po ito sa iba. At sana po ay umaasa po ang inyong lingkod na muli tayo magkikita-kita sa mga susunod na video na akin pong gagawin. Muli, ako po si Nehemio Sayuhay, at labis po ako nagpapasalamat sa inyo sa patuloy niyong pagsubaybay sa akin pong mga video na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel. Kung nagustuhan niyo po ang video nito, sana po ay mag-subscribe kayo. I-ring niyo na rin po yung bell para sa ganoon ay ma-notify kayo sa mga susunod pang video na akin pong i-upload. At sana po ay i-like niyo na rin po ito. At kung gusto niyo pong makasama o makabahagi sa pangaral ng Ebanghelyo ayon sa utos ng ating Panginoon Kristo, ay i-share niyo rin po ito sa inyong mga kaibigan. At kung gusto niyo po mag-comment, ay sana ay mag-comment kayo doon sa comment section. At kung sana ay patuloy niyong subaybayan ang aking mga video, at sana po ay panoorin niyo na rin po yung mga video ito nasa inyong harapan. At kung gusto niyo mag-subscribe, pindutin po ninyo itong bilog na nasa aking likuran. Ako po si Nehemio Sayuhay, at labis po akong nagpapasalamat sa inyo.